Okay, so dito tayo sa first na ano, sa floor framing. So, 'di ba, hindi lahat ng floor framing safe. May minsan merong floor joist yung framing niya, minsan eye joist, and trim joist, open web truss, or floor trusses. So, may iba na nalilito pa kung ano ba si floor joist, ano ba si eye joist, ano ba si open web truss. So, si floor joist, o yung tinatawag nating dimensional, ito yung mga 2x, no? Called out siya sa plans, especially sa structural. So, ito yung mga 2x na 2x, mga dimensionals, kadalasan mga 2x10, 2x12. Yan yung typical or kadalasan na ginagamit for floor joist. And then, uh, ano lang pala dito, no, sa floor joist, maximum length natin is 16 feet. So, pag sumobra na ng 16 feet, magdadagdag na tayo ng beam. And the next is mid-span blocking. So, si mid-span blocking, ito yung sa gitna ng, let's say, span. Let's say, dito. Dito. Let's say, ito yung span. No? So, box natin. Let's say, ito yung span. Ito yung span. So, yung gitna, isalagyan natin ng mid-span blocking. So, yan yan. Pero, hindi ka maglalagay dito kung hindi siya abot ng 8 feet. Pero kung sobra na ng 8 feet, maglalagay na tayo ng midspan blocking. And then, yung size niya is same sa size ng joist. So, next naman is sa rim joist. Sa rim joist is nilalagay natin sa perimeter. Perimeter nung kung saan may joist. Dito, perimeter. Paikot, paikot. And then, need na din natin maglagay if, let's say, yung tawag nito, yung joist natin is nakaganon, nakaganyan, and then nakaganyan. So, may joist na may dugtungan yung dalawang joist dito sa gitna. So, kailangan natin mag-provide ng rim joist dito. Dito sa part na to. Yung pa ganun. So, kailangan natin mag-provide ng rim joist sa part na yan. Ayan. So, yun. Yung rim joist is paikot. Paikot. If nakasagad, let's say parallel. Let's say nakaparallel yung joist. Then, di ba, may joist tayo. May, ano yan, tawag dyan. May series of joists tayo pa ganyan. Let's say ganyan. So, dito, sa parallel, kailangan natin maglagay ng rim joist. Pero dito, pwede siya exempt. Pwede ka hindi maglagay as long as na yung joist mo dito is sagad sa wall. So, kung hindi naman, pwede ka magdagdag or pwede ka maglagay ng rim joist. So, yun. That is for rim joist. So, next naman is joist hanger. So, sa joist hanger, yan yung mga LUS series na ginagamit natin. So, if 2x8, LUS 28. Yan, LUS 28. And then, if LUS 210 naman, if 2x10. And for LUS 212, yung ginagamit natin is LUS 210. So, pansin nyo na lang na yung kung ano yung number or last digit or kung ano yung size natin, yun yung last digit. So, after ng 2. So, ito yung consideration natin pag dimensional floor joist. So, huwag kalimutan, wala dapat maiiwan kahit na isa dyan. So, next is pag I-joist yung framing. So, pag I-joist yung framing, hindi natin ni-include. Walang hanger din na-include. Hardwares, exclude din natin. And then, yung rim joist niya, exclude din natin. Uh, if if called out or sinabi dun sa channel na kailangan i-take off yung I-joist or sinabi dun na indicated na i-take off na I-joist, so we need to include I-joist. Next naman is for the open web truss. So sa open web truss naman, si open web truss di natin ini-include. So si open web truss, ito yung kung pansin nyo, yung mga trusses, no? Alam naman siguro natin kung ano yung trusses. Yung parang tawag niyan,
member na may butas-butas sa gitna. So yung may mga tawag yan, yung may mga para triangle sa gitna. Yun, may mga web members. So that's trusses. So open web trusses or tinatawag siyang trim joist. So baka malito kayo sa trim joist and I-joist. So trim joist, hindi yan siya I-joist. Si trim joist is also an open web trusses. So consider natin, so yung framing niya or yung joist niya is hindi natin siya isasama since hindi ini-include no sa BE or sa bold estimation, hindi siya parte ng scope natin. So next, yung hanger. So lahat ng hanger na attach sa kanya or attach sa floor trusses is hindi siya kasali. Same dito kay I-joist. So if ever may mga hardwares na naka-attach like yung mga ano ba yun, yung mga DTC clips, no? Yung sa wall to open web trusses. So minsan sa ano yan siya eh, sa roof, no? Roof trusses, doon yan nakikita. So hindi siya included. And then yung mga hanger, hindi din siya included. So lahat ng hardware na naka-attach doon kay open web truss or kay truss mismo, hindi siya kasali. So si strong box, provide natin to as long as may unsupported or may span sa gitna, no. So as long as may tawag niyan, ang tawag dito, unsupported length, no. So if ever ito yung ganito yung direction ng tawag nito ng truss, no. So din natin mag-provide ng strong box dito sa gitna. So at every 8 feet, no, magsisimula magsukat from here, no. So bali 8 feet ka dito, 8 feet ka dyan, and then maglagay ka ng isa, and then 8 feet mo na rin. Then pwede din ata gumamit ng yung joist tool. Pwede ka gumamit ng joist tool pero adjust mo na lang para din ano. Pero dapat per ano siya, per span yung consideration natin. So if ever, tulad nito, kasi last time may may gumawa ata ng tawag nito. Bali, nag 8 feet siya dito, tapos nag 8 feet siya, nag 8 feet, nag 8 feet. Hindi niya kinonsider yung per span. So, katulad dito, di ba, pansin nyo, dalawa to. Ito, tsaka ito. So, bali, dalawang span na siya. Or dalawang open space. Let's say open space na lang. So, dalawang open space. So, yung tawag nito, yung strong back natin, let's say, yung direction ng floor joystick, yun ng web truss is ganyan. So, yung web, ano, hindi ganyan. Let's say, yung direction ng open web natin is paganto, paganyan. So, yung strong back natin is dito. So, measure ka 8 feet, galing dyan, pupunta dito. So, this one. So, pag measure mo ng 8 feet, kung hindi naman sobra, okay na yun sa gitna. Adjust mo na lang, lagay mo sa gitna. And then, hindi ka pwede na galing dito, measure ka ng 8 feet, kung saan siya abutin ng 8 feet, doon ka maglagay. Hindi. Bali, dito ulit, magsukat ka ulit ng 8 feet, doon ka maglagay. And then, sukat ulit 8 feet. Ganon. So, bali, mag-start ka kung saan nagsimula yung span ulit. Okay, so hindi siya diretso na after ng strong back, kahit na kahit na may wall sa gitna, diretso mo pa rin. So, hindi. Bali, sa wall to wall ka magsukat. Bali, if may wall, dun ka na naman magsukat kasi dun na naman yung start ng bali nakapatong na kasi dun yung ano, so may support na dito na part. So, kasi kailangan ng strong back is dun sa every 8 feet. So, yun yung for strong back. And the next naman na consideration, consider natin if check nyo lang yung structural details if uh, may mga blockings or additional or mga other dimensionals or other 2 bys na provided doon na pwede nating yan. No? At kadalasan yan as diagonal bracings, blockings, yun yung mga nandun eh. So, if 2 by, kadalasan yan 2 by 4, 2 by 6, meron yun siya. So, if yung ano din, may provided din doon na kadalasan may naka-brace tapos may clip.
So, yung clip, need natin i-include. Hardware siya, di ba? So, dito, di ba, is hindi siya included if naka-attach dun sa mismong truss or si truss yung sinusuportahan niya. Pero if kailangan siya dun sa blocking or sa blocking yung sinusuportahan niya kasi merong instances na yung bracing is ikakabit dun kay si bracing and para makabit siya sa wall, need niya ng clip. So kailangan niya ng hardware dun na part. So, ilalagay mo yung hardware dun sa so dapat include natin sa takeoff yung hardware. So next is the for decking materials. So sa decking materials, um, medyo gets naman ata ito ng lahat, no? Since wala masyado nagkakamali dito na part. Yung i-ano ko lang is i-present na lang natin kung ano yung mga kailangan doon. So una is deck joist, no? If always consider natin na pressure treated to. Okay? So deck joist, so dimensional, so deck joist, so uh, deck joist, dimensional, and then si joist hanger. So si joist hanger, so kadalasan yan is connection ni joist to ledger or ni beam to joist. 'Di ba if may tawag niyan, band beams yung perimeter ng decking or yung ng deck, dun siya kakabit yung ah, joist natin. Pero check nyo pa rin if naka-flush pa siya or nakapatong. If nakapatong, no need ka na mag-joist hanger. So midspan blocking, same lang dun kay dimensional floor joist. Yes, same lang dun. Same size kay deck joist. Ilalagay sa gitna. The next is sa ledger. So sa ledger is same size na joist. Pwede siya tawaging, hindi siya tawaging, pwede ba siya? Or same lang ata, since same lang sila. So pwede din siya ata rim joist pero tawagan na lang natin siyang ledger. So ledger, ito yung let's say walang beam doon na part or walang pagkakabitan, walang matibay na pagkakabitan yung yung tawag yan, yung joist. So kailangan mo ng ledger. So magdadagdag ka ng ledger sa gitna and then sa gitna, maglalagay ka ng ledger dun sa wall na part. So let's say ito yun, ba, ito pala. So ito, may front porch. So, yung joist dito is pagando, paganyan, no? Let's say beam to, yung paikot na yan, beam yan. So yung joist is paganyan. Therefore, yung ledger mo is paganyan yung ledger mo. Okay, so magdadagdag ka ngayon ng ledger dyan. Bakit natin kailangan magdagdag ng ledger? Para may pagkabitan yung joist mo. So, kailangan din kasi ng pagkakabitan ng hanger. So, kaya maglalagay ka ng ledger dyan. And then, yung ledger naman, yung ledger to wall na connection, ginagamitan natin nung 1/2 inch, 1/2 inch diameter through bolts or lug bolts, lug screws, ledger screws, ganun. So, if may detail, follow natin yung detail. Pero if wala, so stick with the assumptions na lang na 1/2 inch through bolts. So, ledger to wall. So, spacing natin is 16 inch OC. So, spacing 16 inch. And then next is, okay na tayo dito. So, next is sa railings. So, sa railings, if called out na wood, same dito sa kay walls, no? Same kay walls, if naka-called out na wood railing, so need siya i-take off. Or stated dun sa pre-call na need ma-take off ng railing, so need natin i-take off yung railing. Uh, if naka, ano ba tawag dito? If, shown or if may detail na nakaisa-isa or if may detail yung railing, if ano ba tawag dun? Basta, kung may detail na let's say, tawag yan, tawag dyan.